asa day nato ihatag ibutang. Where will we put our hope? Of course, in Jesus. So when we put our hope in Jesus, no, ma-renew gyud ang atong hope. Kay that's what we need. Kana kung magkaroon gyud ta og renewal, no? Kay that's the, 'di ba, the word of God and our team for this year. No, magsawa ka talaga na makinig ng reconciliation, restoration, and renewal. Okay. So, my question po ako, have you ever felt, sino po sa atin, na feel mo, grabe, you made a mistake, big time mistake, no? So significant that, murag wala na way out, God, murag wala na way going back, no? Parang, yung movie na tayo natin dito is, saradong pintuan. Isinara na po ang pintuan sa'yo. No? And the possibility, parang wala nang possibility na ma-redeem back ka. No? The possibility of redemption feels like a distant dream na po. No? Meron po ba kayong mga feeling na ganyan? Or baka ako lang? No? Okay. Or, meron po bang areas ng buhay natin where you feel you need a second chance? No? Praise God, marami. Pwede mo bang sabihin, ako yan. I need a second chance in my life. Okay? No? So, ano po ba itong mga unfulfilled natin na mga goals? Meron po ba tayong mga unfulfilled goals last year, 2024, no? Or the past years, pabalik-balik na lang po. Every New Year, New Year's resolution, but you continue to fail and fail, no? So ano ba yung mga goals natin? Sige, isa-isahin natin, no? Ang personally, kaya mo bang i-fix ang sarili mo? No? Have you ever, no, kanang dream na talagang 2025, perfect na ko. Dili na jud ko makasala. No? No? Or, kumusta ang atong relationship with God last 2024? Marami pa po bang i-fix? Okay? Or, you need to mend your broken marriage. No? Is there a time in our life na naguba ang atong marriage and then we want to kuan gyud na, no? Lord, I need nga ma-mend ang akong broken marriage. Or family, no? Relationship, sa relationship nato sa atong mga loved ones, kay naguba na. Or sa mga students, nag-fail ka last year, no? Gusto mong bumait, ngunit hindi mo magawa. Gusto mong wag nang mangopya, pero nangopya ka pa rin. No? Gusto mo nang, ayaw mo nang mangupit sa nanay mo, pero nangupit ka pa rin. No? Yung mga ganun, God, no, sa studies. Or to be more patient. Sino ang mga parents dito? You want to be more patient sa mga anak. Ha? Pag magpabadlong ang baby, pa! Kusi dayon. No? Bunal dayon. No? You want to be more patient or no, as a friend, a leader, or to be slow to anger and quick to listen. Wala pa gani nakatapos ang isa, 1,000 ang words nga imong gibalos sa iyaha. No, kinsa makarelate. Isa pa lang iyang giingon. Ikaw naka-ready na imong 100 words. No? Mga inana, God. Or, sino na-go last year? Gusto ko nang pumayat. Wow, marami yan, no? Nag-go last year. Tapos, balik na naman ulit. No? May narinig na ba kayo? Ay, nag-diet ako ngayon. Oy, many times ko na narinig yan. Yang diet na yan. No? Or maybe, mga disciples, nag-dream ka last year na you are praying that you want to complete your 12. Pero hindi po siya nangyari, no? Or you failed
to start discipling people, or you were not able to work on your goal of completing your team of 12? How about your vows to the Lord that you were not able to keep when your petitions or prayers were answered? Lord, pag-ayuhon lang yung kunin mo, Lord. Magsimba ko every day. Bisag once a week. Di ni mo makita sa, no? Dili ni mo makita sa simbahan. Or, perhaps meron dito, second or third chance lang binigyan ng Panginoon, pero until now, hindi mo pa rin magawang isurrender ang buhay mo sa Panginoon. Many times na binigyan ka na ng chance. Third life mo na ito. No, nagkasakit ka. Nag-promise ka na pagbibigyan ka ni Lord ng another chance to live, you will serve Him na jud. Pero asa ka nagjud. Dili na makita. No? Tung giayo ka ni Lord sa imong sakit, gi-rescue ka niya ni Lord from a possible death, hindi mo pa rin tinupad. Ang daming mga failures, no? But I have a good news. Okay? Don't fret now because there's a good news for all of us. Everyone needs a second chance. Amen ba? Or another chance. And the truth is, God offers abundant second chances to all who turn to Him. Palakpakan natin si Lord. Okay? So our key text for today is found in Revelation 21:5. Can we all stand? And let's read our key text for today. Okay? Sige, go. He who was seated on the throne said, "Behold, I am making all things new." Palakpakan natin si Lord. Okay? Pwede na tayo maglingkod. This promise, no? This isn't just a promise of a future restoration. It's a message of hope that extends to every aspect of our lives, including the possibility of second chances. Okay? No? So, ang title ng word ni Lord today is Second Chances. Wow! Kisay ganahan og second chances. Kisay ganahan that our God is a God of second chances. Amen? No? Amen. Okay, sige. Paki-flash muna yung definition. I-refresh lang natin. Kung ano yung definition ng reconciliation, restoration, and renewal. Sige, basahin natin. Reconciliation, it is a process of rebuilding, mending relationship, reconnecting. Restoration, go. Return something to the original state, function, or condition. Ang renewal, revitalize, rejuvenate, upgrade, improve, update to make it more relevant and effective. Okay. So sa ika-fourth week na po ngayon, meron na po bang nangyari na mga reconciliation sa relationship, restoration sa mga bagay-bagay na nawala at gusto mo nang i-restore, or nag-renew, nag-upgrade ka na ba sa relationship mo kay God and with each other? Okay. So, okay. Ano ba itong let's go, no? Ano ba itong ibig sabihin ng second chance? Anong ibig sabihin ng second chance, di ba? A second chance, sige, a second chance is a chance to try again after failing or making a mistake. Muragog ka ng atong expression, try and try until you die. No? Kisa naka-expression, ana. No? Try and try lang ta. No? Is a chance to try again and again. Natumba man ka, bangon ulit. No? Mo na dira ang ginaingon second chance. It can also be an opportunity to redeem oneself. Redeem. No? Kinsa na ang naprenda dire? Or ikaw mismo nakaprenda ka og alahas. No? Na-redeem na ba nimo na? So murag ingnanipod ang second chance. No, we are given the chance to redeem once again. And then another meaning sa Cambridge Dictionary, it is another, sige, basahon nato, go.
Someone has made a mistake. Okay, sino na po ang hindi nagkamali dito? No? Parang wala ba? Murag perfect ang tanan mga tao dito ba? No? Walang nagkamali? No? Walang nagkamali? So, hindi natin kailangan ng second chance dahil hindi tayo nagkamali. Pwede na tamang uli. No? I believe every one of us nagkamali po tayo. No? That's why we need a second chance. Okay. Second chances, alam nyo ba, it is God's grace for people. Grabe, no? Ang second chance di ay grasya gyud ni Lord para sa ato atanan. Unsa gani ang year of 2025? No? Unsa gani ang meaning sa 5 sa Bible? It's a number of grace. 2025 is a year, double grace, greater grace, and let us embrace this. Let us kanang taste this kani nga grace nga gihatag sa atin. Bakit po? Because God is so patient with us. Grabe kapasensyoso ang Ginoo sa atua. So if He gives a second chance to us, don't waste it. Grab it. No? Don't waste that second chance na binigay ni Lord sa atin. Last Sunday, it was a powerful word. Ano nga yung word last Sunday? No? Hopes renewed. Okay. Last week, ano yung mga hopes na renewed natin? Gi-renew ni Lord sa atin. Meron po ba? May mga hope po ba na na-renewed sa atin last week? No? Amen. It is between you and the Lord lang talagang nakakaalam. So ngayon, this Sunday, this Sunday, we'll be talking about second chances. Napakaganda po. You know what? In every second chance, basahin natin, go. In every second chance, hope finds a fertile ground to bloom anew. Wow! Second Sunday, is starting anew ang word. Amen ba? So ngayon, in every second chance, hope, ang pag-asa is a fertile ground yun di ay, nga mag-bloom ka once again. Katong natlaya na mga pangarap, katong nawala na nato na mga dreams, karon, God is giving us a second chance to do it again. Amen ba? Pwede na ito palakpakan si Lord. Okay. So let's now go to point number 1. The sovereign giver of second chances. Okay. Sabi nga, sa text natin, He who was seated on the throne. Sino ba yung seated on the throne? Si Jesus, si God. And sino ang sovereign? Sino who is the sovereign giver of second chances? Si God alone. Okay? Itong word na to, or itong verse na to, emphasizes God's absolute authority and the vastness of His power. Ano ibig sabihin ng vastness? Kung gaano kalaki, kung gaano kalapad, kung gaano kalalim, ang power ng the one who is sovereign, His name is Jesus. Amen po ba? No? Sabi sa Isaiah 40:28, have you not known? Sige, basahin natin, go. Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. This is the God that you are serving now. Sino itong God na to? Does not go weary. Hindi napapagod. Hindi napapagod sa kabibigay ng second chance sa atin lahat. Amen po ba? No? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon natin? No? Hindi siya tao, dahil ang tao napapagod. Ang Diyos natin hindi napapagod. Amen ba? So, sino ang napapagod na ngayon dito? No? Wala na? Wala nang napapagod? Because we are serving a God
na hindi po siya napapagod. Who is the source, no? God, the ultimate source of all things, is the one, who is the powerful God. Siya ang nag-initiate the process of reconciliation, restoration, and renewal. Siya gyud. Kita gani usahay, no? Mga maldita pag yun kayo di dyo ko mo nagtaag, tingog sa iya ha. No? Pero ang Ginoo, siya gyud nag-initiate. Siya gyud ni duol sa imuha. Siya gyud ang nagapapansin. Ay, dugay na gyud ni ang akong anak ba, magpapansin daw ko bi sa iya ha. Ingana ang atong Ginoo. Amen ba? Nagpapansin na ba si God sa'yo? In so many ways. Usahay, atagan tanyag mga problema. That's one way, nagapapansin siya sa'yo. Di ba, pag may mga problema that's the time nga mo duol ta kay Lord? Amen ba? Kay kung okay ang tanan, nawagtang napunta sa Ginoo. Okay? That's why, no, ang God nato is a God nga mo siya gyud ang nag-initiate. Siya gyud ang nag-initiate, siya gyud ang niduol sa atua. Just as He created the universe from nothing, He possesses the power to restore what is broken and offer second chances. This nag-emphasize diri that the source of our hope lies, no? Ang mga pag-asa sa kinabuhi, it's not because nga maayo ta. It's not because nga gwapa ka. It's not because nga dato ka. Okay? It's not on our own ability, but in the boundless grace and mercy of God. Diba? Kung wala lang yung grasya ni Lord, ambot asa nakatatakanan karon. Baka matagal na tayong pinulot sa kangkungan. But because of God's riches, no? Boundless grace and mercy. You know what? Even if God, grabe ang iyang grace and mercy, but the Bible is honest about the human condition. Unsa gyud ang atong human condition? Sabi sa Romans 3:23, it bluntly states, for all have sinned, kitang tanan makasasala, and we fall short of the glory of God. So what is this sin? This sin, no, in all its form, separates us from God. This is the very reason why Jesus went to the cross, because of this sin. The moment you say na hindi ka nagkasala, the moment you say you don't sin, you sin already. Okay? Kasi, no, you make a lie kung wala kang kasalanan. Sabi ng Panginoon, ang sin, ang kasalanan, ito po ang gumugulo ng buhay natin. Do you agree or disagree? No? Itong kasalanan na to, it will lead to broken relationship, self-destructive behaviors, and a deep sense of guilt and shame. That's why we need second chances. That's why the Lord gives us second chance. So ano tong letter A? Second chance? Ano tong second chance na kailangan natin? What is this second chance that we need? Letter A, a second chance to be forgiven and changed. Amen po ba? Not only that God is the God of second chances, but He is in fact the God of another chance. Amen ba? Another chance. Hindi lamang siya Diyos ng pangalawang, paki-flash God. Sige, basahin natin. Go, para ma-internalize talaga natin to. Sige, go. Hindi lamang siya Diyos ng pangalawang pagkakataon, ngunit siya ay Diyos ng isa pang pagkakataon. No? One more time. Sabihan mo yung katabi mo, one more time. One more chance. No? We need every day a one more chance, okay? Sabi nga, saan natin to makikita? Sa Lamentations 3:21-23, but this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His steadfast love, hindi nawawala, hindi napapagod, hindi napapagal. Amen ba? Ang tao gani, isa ka pa.
isa ka pa. 'Di ba? Isa na lang ka, isa na lang ka. No? Ha? One bar na lang. No? One bar na lang, lupad yung kakaron. 'Di ba? No? But God, ang iyahang love, is steadfast love of the Lord never ceases. No? His mercies never come to an end. Wow! Ang iyang kaluoy, walang katapusan. No? Can you claim that? Akin yan, Lord. No? His mercies never come to an end. Eto pa, they are new every morning. Woo! No? They are new every morning. Great is your faithfulness. Ingani ang love ng Ginoo natin. So aren't you happy that your God is a God, that your God, the God that you are serving now is a God of second chances? Hindi na bawala, hindi na papagod ang kanyang kabaitan sa iyo. No? His faithfulness. Nagkamali ka ngayon? Lord, pasaylo ako, please give me another chance. Amen po ba? No? So, kung ingani ang Ginoo, so dili na ta makasala, perfect na ta. No. Dira gani makita ang second chance ni Lord. Kay every time makasala ta, kitang tanan makasala, but He gives us another chance. Diba? Sabi nga sa 1 John 1:8 and 9, tanan kita makasala lang gyapon. No? Every time we sin, we grieve the Holy Spirit. It's true because sabi sa 1 John 1:8 to 9, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. But forgiveness is always available. Yan ang sabi ng kanyang salita sa 1 John 1:9. Ano ang sinabi sa 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive all our sins and cleanse us from all unrighteousness. That's indeed a verse of a second chance. Palakpakan natin si Lord. Okay? God's mercy is ready to forgive our sins. Diba? Kung nagkamali ta karon, kung si Lord wala magatag sa atong second chance, patay na gyud ta karon. Tama po ba? No? No? As etong God's mercy is always ready to forgive our sins as they atone for by the shed blood of Jesus Christ on the cross. Katong dugo nga miula, that blood that was shed on the cross, no? That atones our sin. Okay? We are so grateful. That's why let us be grateful. Let us be thankful. And let us be happy that we serve a great, loving, and merciful God. Amen po ba? No? And because of His great love, we are not consumed. Tungod siyang mercy, tungod siyang grace, dili ta masunog every time nga makasala ta. Grabe, no? Na-realize ba nato ni? No? Or kitang tanan entitled na tanan, okay lang. No? Dili na tungod nga maayo ka, dili tungod nga dato ka. It's because of His great love and mercy. Amen po ba? That's why we are not consumed. Always remember this, mga anak. God is not against us. God is for us. Amen po ba? God is not against us, but God is for us. So if you failed God because of compromises or sins of disobedience, remember this. Remember this. Don't condemn yourself. Okay? Because God will give us a second chance. Even in the darkest times, God is faithful and will not cast off His people forever.
Every day, every morning, God shows His mercy and compassion. Every morning, paggising mo sa umaga is a second chance. Amen ba? No? Sino dito, paggising mo sa umaga, magpasalamat ka kay buhi ka pa. Amen ba? No? Buhi pa ta. Kay dili tanan, paggising sa umaga, buhi pa. No? Nagani ko'y nabalaan, kanus ato, nahitabo, nga nagpark lang ang tricycle, dito sa kanto, sa dagok. Kinsa ang magtuo nga that will be his last. Diba? So kitang tanan nga naa karon diri, mga ayo tao, pasalamat sa Ginoo, nga Lord, thank you that today I am still alive. Amen ba? O you know what? Kato di ang father adto, no? Ano ni Baika, iyahang open cell, ang anak adto. Naadi ito sa church, ang iyahang anak, naka-church na di ay diri. Oh. So mag-visit daw sila unya. Okay? Every morning is a second chance from the Lord. So sabi sa Micah 7:18, can we all read? Who is God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of His inheritance. You do not stay angry forever, but delight to show mercy. Palakpakan nato ang Ginoo. Grabe, no? Grabe. Ang iyang ingon, no? Who pardons sin and forgives the transgression of the remnant. Kisay mga remnant diri? Are you a remnant? Therefore, no? Forgive ka na ni Lord. Amen ba? No? He forgives those of His remnant, of His inheritance. Ug ang Diyos nato will not stay angry forever. Kinsa diri, hantod karon, pila na katuig, suko lang gihapon ka. Baka na lang gihapon ang suko sa imong kasing-kasing. You keep on blaming yourself. Or you keep on blaming others. Okay? Ignay mong katapad, kalimti na to. Move forward na tayo. No? Gi-forgive ka na ni Lord. Gi-forgive na ta ni Lord. Ayaw na to baliki. No? Move forward na nga tayo eh. Kung ano man yung mga pagkakamali natin, iwanan na natin yon. Huwag na nating balikan. Amen ba? Huwag ka nang magtanim ng galit sa puso mo. Ang Diyos gani nga Diyos, He does not get angry forever gani. Grabe no? How sweet ang ato ang Ginoo. Makahilak ang ato ang Lord. Amen ba? No? Letter B, second chance to be saved. Every day as well, God is giving every person, kitang tanan, we are all given the opportunity to be saved every day. That's the reason bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon natin. No? Sige tag-share. Nanabay nakaingon sa imuha? Sige lang kag-share niya, sige na kag-ingon nga, kung di ganit ni mo dawaton ang Ginoo mo, balik na siya ugma. Na. Unya kay wa man ni balik. Igna ka sa imuhang gisheran. Ingon imo mo balik na ugma. Pasalamat ka nga wala pa ni balik kay wa ka ni dawat. Di ba? Daghan kaayo karon na mga tao been mocking, persecuting us. Da sige tag-ingon mo balik lang Ginoo pero wala pa man ni balik. Unsa ang reason why God wala pa ni balik? Kay gusto niya nga walay unta, walay isa mo adto sa impyerno. Munayang giingon. He is not slow sa iyang mga promises. But ikaw ug ako ang iyahang ginahuna-una. Kay kung mubalik na ko karon, unsaon na lang ako mga loved ones. Kung mubalik na si Jesus karon, kumusta ang atong mga parents? Are they safe now?
Kumusta ang atong mga siblings? Are they saved now? Are we sure that all of us will be going to heaven? That's why Jesus, every day, He's giving us another chance every day. The chance to be saved. Amen po ba? Pero ang tanong, are we sharing the gospel to others? No? Or bahala mo matog impyerno, basta ako langit na ko. Ana ba ang atong nasa atong heart? Always remember, nakaluoy kayo ang atong mga loved ones nga dili nato ma-sharean sa word ni Lord. Amen po ba? God's enduring patience demonstrate His unwavering desire for all humanity to find salvation. He offers many chances for repentance and reconciliation, extending grace and mercy each and every new day. Anong sabi sa 2 Peter 3:9? Can we all read? Go. Slow to fulfill His promise, as some count. You see? This is because of His patience. This is because of His love. Ayaw niya na ang mga loved ones natin, tayo mismo will perish. Mapunta sa impyerno. Mga igsoon, mga anak, salvation is a second chance from the Lord. Amen po ba? Pasalamat ka that somebody invited you and shared Jesus to you. Pwede ba natin palakpakan ang Ginoo? No? Paggawas ninyo diri sa church, pangitaan ninyo ang mga tao nga nag-share sa imuha kay Jesus ug pasalamati siya. Siya ang gihimo nga instrument ni Lord. Amen po ba? No? It is another chance to make things right in your life. It is a chance to be born again. Remember, being born again is not a religion. Being born again is the experience nga imong nadawat, katong gidawat ka, tung gihatagan ka og second chance sa Ginoo, tung gidawat nimo ang second chance, ang salvation na para sa imuha. That is being born again. The experience, okay? No? Because you are born again, you are now made a new creation in the Lord. Remember? Reconciliation, restoration, and renewal will not be possible kung wala ang Ginoo. Diba? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man is in Christ, you are now a new creation. The old is gone, the new has come. We can only be restored, reconciled, and renewed if we are in Jesus. Amen po ba? Amen ba? No? So, leave the past behind and to strain forward to lies what ahead. God has prepared for you a new future. God has prepared for you starting anew. God has prepared for you in the future a renewed hope. Amen po ba? No? When it comes to God, no? When it comes to God, we can't run out of second chances because He always gives us a second chance as long as we live. But only time. Panahon lang po ang kalaban natin sa second chance na to. Bakit? Pag namatay na ang tao, wala na pong second chance. Pag namatay na po ang tao at hindi niya tinanggap si Jesus as His or personal Savior, wala na pong power ang mga prayer for the dead. Hindi na po yan makakaligtas.
Pag namatay na po ang isang tao, no, there will be no second chance for salvation after death. This is the truth. And to be forgiven and saved means to be reconciled with God. Amen po ba? Have we ever meditate on this? That's why we need to share itong salvation na to sa ating mga loved ones habang buhi pa sila. Kaya kung patay na po, wala na pong second chance. Letter C, second chance to be reconciled with God. Sin is the very reason why we were separated from God, that we became enemies of God. Ang sin mo ay nag-cause sa ato that we become enemies with God. But because of Jesus Christ, He gives us a second chance. Jesus made the way for us to be reconciled with Him. And always remember that hell is real. Hell is real. To those who continue to reject the salvation of Jesus Christ, hell is real po. Sabi sa 2 Corinthians 5:18 to 21, can we all read? Go. All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Bakit kailangan nating ma-reconcile muna kay God? Remember ninyo yung preaching ni Pastor Edison the second week? Bakit kailangan muna ikaw at ako, na kanyang mga anak, ikaw na ang reason why Jesus died on the cross to be reconciled back to God, so that when we are reconciled back to God, gamiton ka sa Ginoo para ang uban usab, gamiton ka para ma-reconcile back sila kay Lord. Palakpakan natin si Lord. Gagamitin ka ng Panginoon. Sabihan mo yung katabi mo, gagamitin ka ng Panginoon. Magpagamit ka. Okay? Meron po ako nakita dito. First time pa lang po niya nag-church, ngayon may dala-dala na siya. Palakpakan natin ng Panginoon sa mga buhay na nagadala ng mga first-timers. They are the real heroes for the day. Bakit kaya? Bakit kaya nagdala siya? The first time pa niya pumasok dito, pero ngayon may dala na siya. Bakit kaya? Bakit kaya nagdala siya ng another soul? Maybe because she was blessed by the word of God. Palakpakan natin. No? Nakakitaan siya ng hope. Nakita niya ang hope. That Sunday maybe, she was reconciled back to God. And ginamit niya ang opportunity na to. Because of that moment, she was reconciled back to God. Nagpagamit siya kay Lord para meron din siyang dadalhin na kaluluwa para ma-reconcile back to God. That is the ministry of reconciliation. Ibinigay ni Lord sa atin yan so that we can be a partner sa iyahang kingdom. Okay? So tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba yon? Ikaw ba yon? Ako ba yon? No? Ang bait ni Lord. Grabe, no? Buutan kayang Ginoo. Kita ang nagkasala. Kita ang makasasala. Pero siya ang nagbayad. Ang salvation natin is not free. It is very costly. Giubos niyang iyang dugo. Namatay siya para ikaw ug ako ma-reconcile back sa ato ang Ginoo, sa atong Diyos. No? Tayo ang malaki ang kasalanan. Ang dami nating pagkukulang sa Panginoon. No? But siya pa ang una nakipagbati sa atin. Okay? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Baka hanggang ngayon,
Hindi ka pa rin nakipagbati sa loved ones mo. Mauna ka na kapatid. Si Lord nga, naunang nakipagbati sa atin. No? Ayaw na paghahia imong alimpatakan. Ayaw na paghahia ang imong batikulon. Duol na sa tao wherein nga na-hurt ka, ask for forgiveness, and then forgive him and forgive yourself. Pwede natin palakpakan ang Ginoo. Ito po ang genuine love ng Panginoon. He delights in steadfast love. So kung meron mang naka-hurt sa'yo, meron mang nagsinuplada sa'yo, ingna siya. Kung katapad ni mo na, I forgive you. I forgive you. There is power in that word, okay? So, saan implication ni Ani? What is the implication? Basahon nato ang implication. Sige, go. Only God can truly offer genuine and lasting second chances. Human efforts to repair damage or restore relationship are often limited. Amen po ba? Si Lord lang yun. That's why we need the Lord. I need you, Lord. Kasi hindi ko kaya gawin kung sa akin lang talaga yan. Baka meron ka pa ngayon, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakipagbati sa Kanya. Kapatid, wag mo nang antayin pa. No? Today is the second chance. Okay? No? We may strive for reconciliation, but ultimately, true healing and restoration depends on God's intervention. This encourages us to turn to God, seeking His forgiveness and guidance in pursuing the path towards renewal. So, before tayo magkaroon ng renewal, unahin muna natin to be reconciled back to God, and then ma-restore ang relationship, and then ma-renew na ulit ang love natin for God and love for people. So ano ang application natin? Sige, lahat tayo, application, go! Receive God's grace. When we've been takes or feel trapped in the consequences of our choices, we must remember that God's grace is sufficient. His grace will enable you to start again and not to commit the same mistake. Palakpakan natin si Lord. Number 2 is seek His forgiveness. Okay? O paano? Confess our sins to God and humbly seek His forgiveness, trusting in His promise of salvation, reconciliation, restoration, and renewal. Amen ba? Kanino nangyari to? Meron tayong example sa Bible na nangyari din to. Si David. Kisay David dire. Ingna kung katapan nimo sa David. Hi, David. Oh. Hi, David. No? We were once like David before. Kitang tanan. Para tayong naging si David. No? Nagkasala tayo. Pero sa Bible, an example, David, no? Nakasala siya, big time. Dili lang siya nag-commit og sexual immorality, nag-commit pa siya murder, nag-tell a lie pa siya. But kahit gaano big time ang kasalanan ni David, the moment he asked for forgiveness and he repent, he experienced God's mercy and forgiveness. At makikita natin yan sa Psalm 51. Basahin nyo ang Psalm 51. Sino na ang nakabasa ng Psalm 51? Dito natin makikita ang vastness of grace and mercy ng Panginoon. That anytime we come to Him and ask for forgiveness, He is always willing to forgive us. Amen po ba? Murag dili lagi mo happy. Murag ako lang yun ang nangugat diri og lipay kaayo ko. No? Amen ba? And number 2, the promise of complete restoration. Sa ganito, no, ang number 1 is sovereign, no? The sovereign giver of second chances, si God. And number 2 is the
the promise of complete restoration. Sabi dito, I am making all things new. Kisay ganahan og always new. No? Di jud ta ganahan mag-ano ba, kanang magsuot o kanang daan. Tung una, medrep ako, no? Di jud malipay, di jud ko malipay kung sa isa ka bulan wala ko'y bag-o. Munang mahurot ang kwarta, kay sige bag-o. No? Pero grabe, who is the giver of all things new? Ang ato ang Ginoo. Hindi ito masisira. Hindi ito mananakaw. Hindi ito mapapagod. Okay? Ito, of course, this promise of complete restoration and renewal will only happen during, ito, complete, no? Restoration and renewal will happen during the new heaven and the new earth. However, this sweeping, malawak promise extends to every area of our life, including the possibility of restored relationship. Sino diri gusto nimo restored, ma-restore ang imong relationship? Di ba? Kay kung dili gyud ma-restore ang atong relationship, wala gyud tay peace of mind. No? Magbata ka sa buntag, tingala ka nganong nakay kuan na nakay kanang unsay tawag ani? Murag nag-eyebrow ayon sa kanag. Nagbutang ka og make up sa imong mata. Mura di ito itom na kay dili na ka makatulog tungod kay gina-torture na ka dahil you will not release forgiveness. No? Kabalo ba mo the moment na dili ta mag-release og forgiveness, kita mismo gina-torture nato ang atong mga kaugalingon. Okay? Tino-torture mo yung sarili mo. Okay? God is a giver. Tapos na po yun. Limutan na natin yon. Because our God will make all things new sa atong mga kinabuhi. Amen po ba? He will, once nag-release ng forgiveness, i-restore niya ang atong relationship, i-renew niya ang atong purpose, and a transformed character. Sabi nga sa Isaiah 43:18-19, sige, basahin natin, go. Nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Di ba mauni ang word last Sunday? Di ba? Kalimot na lagi mo. Pag mo yun, yes! No? This is the word last Sunday. Amen ba? No? Itong passage na to po, this passage offers hope for those who feel their lives are irreparably damaged. Parang feeling mo, wala ka ng pag-asa because of mga past mistakes and failures. Ito ang sinabi ng verse na to. See, hindi mo ba nakikita? I have made all things new. No? Lungay, binago na kita. Bago ka na. Kasi yung past mo, pangit ka. Ngayon, ang gwapo mo na. Grabe si Lungay. No? Kinsa diretong past na to, di ba, laway kay itong mga nawong. Di ba? Literally, itom kaya itong mga nawong. No? Pero tong, naanata kay Jesus, grabe ang naong, gasinaw-sinaw. No? Sa ganito, crystal, sa ganito? Glass skin, gid ni si Charles, ah? No? Glass skin, gid ba? Bantayi ra gud. Bantayi gud na imo ang itsura. No? Dili na tungod sa glutathione ba? No? Dili na tungod sa skincare. Tungod na sa kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba? Tungod na sa word ni Lord. Kay ang word ni Lord is more than glutathione. Amen ba? Amen, no? Bag-o na gani ka. No? Gibag-o na gani ka ni Lord. Kaya gasig-gasiga na karon. No? Gasinaw-sinaw ka na. Okay, no?
Si Lord, itong promise na to, di ba mga past sins natin, it promises that God can only forgive our sins, but also, that God cannot only forgive our sins, but He can restore what has been lost. Oh, and equip us to live a renewed life. Ano ang nawala sa iyo ngayon? Nawala ang imong uyab? Pulihan na ni Lord, o godly nga uyab. Mong gikuha ni Lord sa imuha kay dili na godly. Mong gikuha na ni Lord sa imuha kay mauna siya magdala sa imuha nga magpakasala na pug ka. Hatagan ka karon ni Lord ug usa ka godly nga husband. Amen ba? Amen? Ano ang nawala sa iyo? Nawala ang imuhang kwarta? Ngano man, nawala man. Kaya nag-scam man ka. Ha? Oo, na-scam po ko ba? Nag-order ko ka ng glucose good nga para sa sugar, ay kanang dili na tusukon ang imong kamot. Kay iana na lang, instrument. Ang akong gibayaran, 799. Pero katude ay pulse oximeter, tag 399 lang. Yan, isulti ko kay, di ba? Dili lang ako na scam. Bishop Joel na scam. 3 kabuk yung gipalit. Okay? Balik to ni Lord sa amoa. Amen ba? No? Kisang na-scam dire. Na-scam? Dili na ta mag-order dira kay dili day ta mag-order sa Facebook. Kay kung sa Facebook day ta mag-order, scam gyud ta. Okay? Okay, pero i-restore na ni Lord, ibalik ra na niya. Okay, amen? Oo. So, once i-restore ta ni Lord, ang restoration includes, magbago, mauna ni akong ginaingon, mugwapa tag everyday. The more nga magbasa ta sa word ni Lord, the more nga mag-forgive ta, the more nga nagabata ka. Nga, di na nin mabalaan, hala, fetus na di ka. No? Kaya ginabago mata ni Lord. Amen ba? Nagabata, nagatransform. Okay? Outside, kay una gina-transform ni Lord ang ato ang inside, mugawas o mugawas gyud na. Amen. So ang tanong, what areas in your life that needs restoration? Ano ang mga areas sa buhay mo that needs restoration? Unsa ang implication ni ani? This verse provides a powerful, sige, basahon nato, go. Dominated by guilt and regret, to one characterized by freedom, joy, and renewed purpose. Can you shout today, freedom? Wow! Freedom, Lord! Si Lord lang yun ang makatatag og tinuod nga freedom. Will you agree with me? Si Lord lang yun. Tinuod nga freedom, joy. Kanang joy gud nga paulit-ulit kong sinasabi, bisag walang laman ang pitaka mo, pero malipayon lang gyapon ka. Amen? Makainyo ka, malipayon ang Kristo. Hanon bisan daghay alan tuson. Sa pag-alagad, magapadayon, kay si Jesus atong sundon. Diba? Malipayon ang usa ka Kristohanon. Tan-awa gud na imong katapad, tan-awang naong anak nganong malipayon na. Amen? Amen? No? Grabe si Lord ba? Grabe si Lord. Mao gyud niya ang tinuod nga joy, tinuod nga freedom pag naata kay Lord. Dili kung daghang kag kwarta, kay ang kwarta mawala ra na, kawator ra na, i-scam ra na. Pero kung naata kay Lord,
dili mawala ang imuhang kalipay. Madugangan pa. Amen ba? Madugangan pa. So, unsang atong application? Go. Believe in the face of seemingly insurmountable, too great to be overcome challenges. Be willing to cooperate with God's grace that as He works to restore and transform you. Kailangan tayo makipag-cooperate sa grasya ni Lord. Kasi kung hindi tayo makipag-cooperate, wala ring transformation na mangyayari sa buhay natin. Remember ang prodigal son? Nagkasala siya. Big time din ang pagkakasala ng prodigal son. Gisquander niya ang wealth sa iyang father. Pero tong time na naglisod na siya, siya mismo nag-decide. He decided. He came up to his senses. Mo ni ang ginaingon nga makipag-cooperate tayo. Let's realize that we are poor. We are bankrupt without Jesus. So kailangan lang nato mubalik sa iyaha. Pagbalik ng prodigal son sa father, unsang gihimo sa father? Layo pa kaayo. Iyan ang ginatanaw. The moment ganihawa ang iyang anak, every day ginatanaw niya anak, kanusa mo balik ang akong anak, kanusa mo balik. Then lo and behold, na-realize sa anak. Nibalik siya sa Ginoo. Layo pa kaayo. Iyang giduol. Nidagan siya paduol sa iyang anak. O iyang gigakos ang iyang anak. Nganong gigakos man niya iyang anak? Kaysa Jewish culture. Pag nabalaan nga ikaw prodigal ka, squander nimo ang wealth sa imong ginikanan, batuon ka para mamatay ka. Unsang gihimo sa God the Father, sa iyang amahan? Gi-embrace niya ang iyang anak. Parang iyang anak dili mamatay. Ikaw at ako yun. Jesus died on the cross para dili ta maadto sa impyerno. Jesus died on the cross para ikaw ug ako maluwas. Para mahatagan tag wonderful future. So that all of us will live a rich and satisfying life. Number 3, the invitation to embrace renewal. Kailangan natin i-embrace. Kailangan natin tanggapin. Sabi nga, behold, this very word calls us to pay attention, to observe, and to engage with God's ongoing work of renewal. We are invited to see God's work in our lives and the world, and to actively participate in it. Renewal is a process of spiritual transformation that involves drawing closer to God and letting go of old ways. Biyain na ang imong mga old ways. Sabi nga sa Psalm 1:2, but His delight, sige, basahon nato, go. Is in the law of the Lord, and on His law, He meditates day and night. Ano ibig sabihin nito? It calls us to actively participate in the process of renewal, seeking God's guidance through His Word. That's why we need to read the Word of God every day. Kasi ang Word ni Lord ang magtabang sa atoa para ma-renew ang atoang love sa atoang Ginoong Jesus every day. Ingna, every day. Adlaw-adlaw. Okay? No? Most of all, let the Word of God fill you. And sabi ni Billy Graham, sige, basahin natin. Ito ang sinabi ni Billy Graham. Amen. Most of all, let the Word of God fill you and renew your mind every day. When our minds are on Christ, Satan has little room to maneuver. Wala na itong kay Billy Graham. Okay. So, unsang implication ani? Basahon nato, go. We are not passive recipients of God's grace. We are called to actively participate in the process of renewal. This includes sharing the good news of God's love and the hope of second chances with others. Unsang application? Be open to God's guidance. Sige, basahan nato. Go. Be open to God's guidance. Seek direction through prayer.
scripture, and wise counsel as you walk the path towards renewal. Another, offer forgiveness to others. Grabe good, forgiveness good. Forgiveness is a big word good, no? Just as we have received forgiveness, we are called to extend forgiveness to others. Number 3, optional. When you are sharing to somebody, you can share your testimony. Kaya nga naman, no, mag-glorify good si Lord sa imong kinabuhi. When you are inviting someone, when you are sharing the word of God, the love of God, share your testimony kung paano ka gibago ni Lord o paano nimo na-receive ang love ni Lord, ang iyang redemption, o ang hope o encouragement. Amen po ba? So as a conclusion, Revelation 21:5 offers a powerful message of hope and restoration. God, the sovereign giver, sige, basahon nato, go. The sovereign giver of second chances promises to make all things new. Let us embrace His promise, seek His forgiveness, and participate in the ongoing work of renewal that He offers. You've never gone too far that God can redeem you, restore you, forgive you, and give you a second chance. Palakpakan natin si Lord. Okay? Sa atong mga first-timers, can I see the hands sa atong mga first-timers? Pwede ba? Okay? Pwede ba request ang mga first-timers mo tindog lang? Okay? Okay, okay lang. Sige. Na-bless pa mo sa word ni Lord? Okay. Tindog lang ga. Gusto niyo magkaroon ng second chance? Okay. This is, grabe, oh yes, yun daw siya. Palakpakan natin si Lord. No? So I will, tindog lang ga. I will give you kaning a second chance, no? And kaning a second chance will start with our prayer. Mag-pray ta, no? ABC lang. I-acknowledge nato, di ba, na kita makasasala. We sin against God. Og dili nato kaya luwason ang atong kaugalingon. No? We believe nga si Jesus lang gyud ang the only way nga makaluwas sa atoa. And karon, i-confess nato that He is our Lord and Master. Okay lang ba? Okay lang? Sige, leaders, pray with me. Let us pray this prayer and let us recommit ourselves to God once again. Sige, Lord Jesus, daghang kaayong salamat sa powerful word nga among nadawat karon. Salamat, Lord Jesus, that you are a God of many chances. And I want that in my life. But first of all, Lord Jesus, I acknowledge that I cannot save myself. And I cannot give myself a second chance without you, Jesus. Forgive me sa tanang mga shortcomings, mga failures na akong nahimo in the past. I repent and I want to change. And today, with all of my heart, I believe that Jesus Christ is the only way nga makaluwas sa akoa. And today, at this very hour, I confess that you, Jesus, is the Lord and Master and Savior sa akong kinabuhi. Starting today, gusto nako mabuhi dinha kanimo. And thank you, Jesus, that every day I understand nga ikaw ang nagahatag kanako a new chances, a new life because of your grace and your mercy. Thank you, Jesus. Please, isulat ang akong pangalan dinha sa Book of Life. In Jesus' name. Amen and amen. Yay! Congratulations! Congratulations. Pwede na tayo maglingkod. Palakpakan natin si Lord. No? Sige, let's pray and declare nato, no? Katong mga application,
nga mahimo gyud nato na sa atong kinabuhi. Baka naapa mo'y mga karon, no? Hantud karon naga ano pagyapon mo, naga hurdle or naga kuan pagyud mo og mga hurts or mga unforgiveness sa inyong mga kasing-kasing. Today, God is giving us a second chance. No? Let's release forgiveness. Let's forgive ourselves. So that, no, dire-diretso ang renewed hope, renewed chance, grace and mercy, peace, freedom nga ma-receive nato kay Lord. Lord Jesus, thank you so much for your word today. Lord, it is indeed a powerful word. Thank you, Jesus, that you are a God of second chances. That you are a God, you are not mere human. You are a God who is faithful to all your promises. So, Father, I claim your word. That salamat because of this, O God. I renew my love, my allegiance to you. Because it is only in your promises, Father, that I could be what you want me to be. Thank you, Lord, that today I receive this promise. And every day, Lord, salamat, that I will, every day, I will experience your goodness, your faithfulness, that every day I will experience your steadfast love for me. And every day I will experience your grace, your mercy, your steadfast love that are new every morning. Great is your faithfulness. Lord, as we go out in this place, oh God, ikaw, good Lord, ang nagpabag-o o naglighten, good Lord, sa among mga burden. And Lord, thank you that we receive freedom today and every day sa among kinabuhi. In Jesus' name. Amen and amen. Pwede na to. One more time. Palakpak na to. No? I-shout na to ang name ni Jesus. 1 minute. 1, 2, 3, go! Yes! Okay. Good job, everyone.